Magandang umaga mga ka-Thunders. Ang ganda ng energy natin kahit seryoso ang okasyon. Kitang-kita ang dedikasyon ng mga taga-Malolos pagdating sa tradisyon. Ayan mga ka-Thunders, nakikita nyo sa likod ko. Nagsisimula na ang paghahanda dito sa chapel ni San Andres. Ramdam mo ang tensyon at ang team na panalangin. Mula rito sa chapel ni San Andres, tatahakin natin ang kalsada patungong chapel ng Santissima Trinidad sa Barihan. Isang mahaba at mainit na lakarin pero gaya ng sabi ng mga deboto, panata ito. Sa gitna ng nakatutunaw na sikat ng araw, isang pamilyar ngunit madugong tanawin ang bumabalot sa mga kalsada ng Pilipinas. Ang tunog ng mga latigo o bulyas, ang talsik ng dugo sa kalsada, at ang tahimik na pagdurusa ng mga deboto. Bakit nga ba may mga taong pinipiling saktan ng kanilang sarili? Saan ba ito nagsimula? At sa modernong panahon ng 2026, bakit buhay na buhay pa rin ang tradisyong ito? Ito ang kwento ng Hampas Dugo. Para sa nakararami, nakakatakot itong tingnan. Pero para sa mga deboto, may proseso ito. Una, ang paghahanda. Hindi lang ito basta paghampas. Nagsisimula ito sa mga panalangin at pag-aayuno. Pangalawa, ang pag-ukit. Gamit ang panulas, isang kahoy na may mga maliliit na talim o bubog, sinusugatan ng bahagi ang likod upang lumabas ang dugo. At ang pangatlo, ang paglakad. Dito na nagsisimula ang mahabang lakad sa ilalim ng araw nang walang sinelas habang hinahampas ang likod ng bulyas. Kapag sa'ko akalaga sa ina ko niyang sala, hawa muling makikita ang kararat ng lahat na ni Jesus na iyong buhay. Nang natanto at maliling ng inang mahal na Birhen, ang puso'y agad ng lalangin, lumuhod at inihain sa Diyos na Ginong. Habang naglalakad ang ating mga kapatid, balik tanaw muna tayo. Alam nyo ba na ang paghampas sa sarili o flagellation ay hindi orihinal na mula sa Pilipinas? Nagsimula ito sa Europa noong ika-13 at ika-14 na siglo. Noong panahon ng Black Death o peste, ginagawa ito ng mga tao bilang paraan ng paghingi ng tawad sa Diyos sa paniniwalang ang sakit ay parusa sa kanilang mga kasalanan. Dinala ito ng mga Kastila rito sa atin noong unang panahon. Ginagamit ito ng mga praile upang ipakita ang pagsisisi. Pero gaya ng maraming bagay, hinaluan natin ito ng sarili nating kultura. Pero bakit hanggang ngayon, sa kabila ng teknolohiya at modernong medisina, patuloy pa rin itong ginagawa sa mga probinsya tulad ng Pampanga, sa Kamaynilaan, at maging dito sa amin sa Malolos, Bulacan. Dahil ito ay bahagi ng ating kulturang Pilipino, ito ang paraan ng mga karaniwang tao para makaugnay sa hirap na dinanas ni Kristo. Isang pisikal na manifestasyon ng isang espiritual na pangako. Nandito na tayo sa Santissima Trinidad sa Barihan.
Dito nagtatapos ang kanilang pisikal na sakripisyo para sa araw na ito. Marami ang nagtatanong, kailangan pa ba ito sa modernong panahon? Sa huli, ano man ang ating opinyon, sang-ayon man tayo o hindi natin maikakaila ang lalim ng pananampalataya ng mga Pilipino. Ang hampas dugo ay hindi lang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa sakripisyo, pag-asa at tradisyong ipinapasa sa bawat henerasyon. Kayo, anong opinyon nyo sa tradisyong ito? I-comment nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng ating kultura. Hanggang sa muli, ako ang inyong Lolo Thunders Moto, nagninilay kasama nyo ngayong Semana Santa.